Bagyong Ophel patuloy ang paglakas habang kumikilos pahilagang kanluran. Pero ang bagyong si Pepito mukhang mas bumaba pa ang track. Ating aalamin. Southeastern Luzon, kabilang ng Bicol Region at Eastern Visayas, nakakaranas na ng mga pagulan bunsod ng outer rain band ni Bagyong Ophel. Pero nalalabi pa rin ang Northern Luzon, kanluran ng Visayas at Mindanao, patuloy pa rin ang moderate and fairly weather. Kalat-kalat na pagulan, inaasahan. At marami pa rin nagtatanong, bakit wala pa rin daw tayong amihan kahit tapos na ang onset ng transition ng habagat to amihan. Yan ay ating ipapaliwanag maya-mayang konti. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, November 13, 2024. Ang oras nating boss point ngayong tanghali ay alas 12 na ng tanghaling tapat. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, November 13, 2024. Ang oras nating boss point ngayong tanghali ay alas 12 na ng tanghaling tapat. Moderate at friendly weather pa rin at maalinsangan pa rin ang medyo umiira sa bahagi pa rin ng extreme Northern Luzon, kabilang na ilang bahagi ng Metro Manila at Calabarzon. Pero bandang Southeastern Luzon, kabilang na ang Bicol Region at Eastern Visayas, especially sa Northern Samar Region, ay unti-unti nang nakakaramdam na ng sama ng panahon, bunsod na po ng outer rain band nitong si Ophel, na nasa typhoon category na nga po ito. At dahil mas malapit na itong si Ophel, ay nagdudulot na po ng mga kalat-kalat na pagulan sa area na yan ng Bicol Region o bandang Southeastern Luzon. Pero nalalabi ng bansa sa kanluran hanggang bahagi ng Visayas at Mindanao, patuloy pa rin tayo magiging maaraw, fairly weather at humid ang umiiral pa rin sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy po, umiiral din sa amin sa Caloocan. So, dahil medyo haze, medyo makulimlim, pero maaraw at medyo hot humid po ang umiiral dito sa Caloocan. Pero medyo mababa ang ating outside temperature na nasa 30 degrees Celsius. So medyo accumulated ang temperatura natin, medyo nag-accumulate dahil medyo drier ang paligid ng ating area dito sa amin sa Caloocan at Metro Manila. Medyo nagda-dry dahil may nagbabadya na naman kasi lumalapit na anumang bagyo dito sa parte nga po ng Luzon. Sa lowest temperature na tala, na weather station kaninang 5:53 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.8 degrees Celsius. Kahapon, 32.8 degrees Celsius ang naitala sa amin dito sa Caloocan. Kahapon ito ng tanghaling tapat, mabot sa 32.8 degrees Celsius kahapon ng tanghaling tapat at 12:58 PM. Meaning, medyo mataas ang aming heat index na nasa 45.1 degrees Celsius ang aming naging init pandama. Sa lukuyang mataas o nasa unhealthy condition ng ating air quality dahil nga po sa medyo haze tayo, hindi nakakaalpas yung ating air pollution sa lower altitude. Dahil medyo natatrapping ng thermal inversion sa himpapawid natin sa taas, kaya medyo mataas o hindi maganda ang ating air quality. Magmas po sa mga sensitibong mga baga dahil inaasahang maghapon po ito dahil halos maghapon na magiging haze tayo kasabay ng humid o moderate na panahon. Sa ating namang peak extremes in past 24 hours, kung itatabi natin, nangunguna ang Zamboanga Peninsula na may pinakamainit na temperatura na 35 degrees Celsius. Sa lowest temperature sa Baguio, 16.8 degrees Celsius ang pinakamababang na itala na sa Baguio. Sa Inulan naman, o sa Inulan, ay ang Malay-Balay Bukidnon nakaranas ng 53 mm na moderate to heavy rain showers at na-post natin yan sa ating thunderstorm advisory kahapon at least nakapag-prepare naman natin mga kababayan. At maganda na rin yan dahil mainit po sa parte nga po ng Mindanao area. Sa ating outside humidity, mataas po, concentration natin, 81%. At 1% lamang ay binababa nito since last hour. So anytime magkakaroon tayo ng mga isolated rain showers dahil medyo mataas ang water moisture natin sa paligid. At despite na mataas ang temperatura kaya medyo humid o maalisangan tayo
mga folks. Atmospheric pressure, 1,008 hectopascals at mabagal ang pagbaba nito since last hour. Medyo mataas pa o medyo thunderstormy conditions pa, so hindi pa masyado detect ang presensya ni Bagyong Ophel dito sa Metro Manila at ilang parte ng Calabarzon area. High tide and low tide status, pa-low tide pa lamang po at 1 hour and 34 minutes minimum low. At nabanggit na natin kahapon, kung sisilipin natin yung global forecast assessment para sa significant wave height, ay bawal po automatic umalaot. Diyan sa bahagi nga po ng Southeastern Luzon at ilang bahagi ng silangan ng bansa dahil kung titingnan natin dito ay tumataas na naman mula 1.25 meters ang taas ng alon. At habang lumalapit ito sa mga susunod na araw si Ophel o within 48-hour period, totally umaabot na po sa 2.5 pataas at maaari pang umabot ng 6 meters ang taas ng alon. So delikado po pumalaot. Damay na rin ang bahagi ng baybayin ng Cagayan Valley at Batanes, Coco Islands at Mabuyan Islands. O dyan sa may bandang dulo ng Cagayan Valley at Ilocos Region sa baybayin. Dito sa may bandang Kalura naman sa okay pa rin na pumalaot dyan. Ingat lamang sa medyo may gale force winds tayo o may gale warning na nakataas dahil yung southwesterly inflow ay unti-unti na namang nahahatak nitong si Bagyong Ophel. So medyo mabugso po ang hangin sa baybayin o sa karagatan ng kanluran ng bansa. So ingat po sa mga mangingisda natin. Kabilang natin sa iba ng silangan ng Mindanao within 48-hour period. Pero the rest na nabanggit natin sa Southeastern Luzon, totally delikado pong pumalaot dahil umaabot sa hanggang 2.5 meters ang inaasang alon dyan ngayong maghapon hanggang bukas. Samantala sa space weather, meron tayong unsettled geomagnetic field at KP index of 33. At dahil medyo unsettled ay nakataas na naman ang forecast ng ating space weather status. Pero at least hanggang active ang inaasahang itataas ng geomagnetic field. 65% ng possible radio blackout dahil yung merong kapirasong CME na nag-arrive sa Earth. At kung titingnan natin sa LASCO ay bandang 11 o'clock position ang release ng Haring Araw. Well, dahil yan sa nakatutok sa atin ang sunspot na AR 3892, 3889 hanggang 3891. So yung cluster nito na nakatapat sa Earth, medyo asahan na natin na magkakaroon tayo ng ilang geomagnetic field. Huwag naman sanang malalakas-lakas ang cluster para hindi naman magkaroon ng malala ng pagtama mula sa pinaka-solar wind. Nagkaroon din tayo kaninang 8 AM na nag-maximum ito ng 8:22 AM ng M1.0 na X-ray flux. O minor to moderate lamang naman ito. Huwag na sanang tumaas. At hindi naman masyado mataas ang ating solar photon flux, pero may mga bahagyang photon flux ang nag-arrive. Unsettled po tayo ngayon at since 8 o'clock AM, nagkaroon tayo ng arrival. So, nagkaroon ng bahagyang distortion sa ating magnetosphere. Asan na natin na medyo minor na naman ang magluluko ang ating mga radio transmission. Kabilang na ang mga satellites na nagtatransmit ng radio data. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:56 AM, initasan lulubog ito mamayang 5:24 PM. At ang ating moonrise na nasa western gibbous, 90% illuminated na po, almost full moon na po siya. Sisikat po ito mamayang hapon, 3:11 PM at kinabukasan na po ng 3:52 AM naman ito, lulubog. At sa local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, magiging gloomy po ang ating maghapon, especially sa Metro Manila at ilang karatig bandang Southern Luzon area. Bukas ng Huwebes, ganun din, may mga localized thunderstorms din ang asahan. Pero ngayong araw, 100% chance daw na uulanin. So magdala po ng pananggalang sa ulan despite na gloomy at haze. Bukas ay nasa around 48% ang chance na ulanin bukas po yan ng Huwebes sa Metro Manila. Kaya sa lowest temperature expected, 29 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected, 25 to 26 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang bahagi ng southeastern Luzon. Unti-unti na pong nakakaranas ng mga ilang moderate and some heavy rain showers, especially dito sa bahagi nga po ng Catanduanes. Yan, i-maximize natin yung opacity para makita. Ang bahagi ng Catanduanes nakakaranas ng light to moderate showers na po. Manakanakang moderate to heavy rain showers ang nararamdaman ng mga taga-Catanduanes at ilang bahagi ng Bicol region. So, especially sa bahagi ng Legazpi hanggang Sorsogon po yan.
Sa may bandang Northern Samar naman, mula bahagi ng Palapag at Katarman Northern Samar, pababa ng Dolores at Borongan Eastern Samar, nakakaranas ng ilang light to moderate showers ngayon ang umiiral. Southwesterlies ang magpapaulan sa ilang bahagi ng Visayas, especially sa kalurang bahagi nito, patawid ito ng bandang Central Visayas. Especially dyan sa bahagi nga po ng Cebu, Tagbilaran, Bohol at bahagi ng Dumaguete area. Siyempre, damay na rin ang parte ng Siquijor at patawid niya ng bahagi nga po ng Southern Leyte mula Baybay hanggang Maasin. Kasama na rin ang bahagi sa may bandang Tacloban at Ormoc, patawid niya ng hanggang dito nga po sa may bandang kaluran ng Katbalogan ng Eastern Samar. The rest ng bahagi ng Northern Luzon, magiging maulap po kayo dyan, isolated, mga ilang light to sa moderate rain showers at mga pagtulog at pagkidlat ang iral. Pero moderate po ang generally fair weather ang bahagi ng kaluran ay Ilocos Norte, pababa na yan ng Dagupan o Pangasinan hanggang Zambales area. Mula sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, magiging maulap din po at may mga ilang light rain showers na iiral sa inyo dyan hanggang dyan sa bahagi ng Kalinga, pababa na yan ang Mountain Province, kasama na ilang bahagi ng Ifugao hanggang dito na sa may bandang Nueva Vizcaya. Mula Central Luzon, pababa ng Angeles, Pampanga, ay katamtaman din po at mga ilang maulap ang iiral. May mga ilang light rain showers din ang umiiral na sa bahagi ng Aurora Region at bandang Isabela area habang lumalapit nga po yung outer rain band ni Opel. At mula sa may bandang Bulacan, pababa ng NCR at Calabarzon, magiging gloomy tayo ngayon at asahan ang ilang isolated light to moderate showers. Medyo sandalian lamang kung bubuhos ito. Kabilang na hanggang sa bandang Quezon Province, mula San Pablo, Lucena, hanggang dyan na yan sa may bandang Atimunan at San Narciso. At mula sa bahagi ng Mimaropa, magiging katamtaman din na lagay ng panahon, maaraw, medyo humid po tayo, may mga ilang partly cloudy lamang ang medyo mararanasan. At mula sa bahagi nga po ng Occidental Mindoro, pababa ng Puerto Princesa, magiging partly cloudy to some, mostly cloudy ang umiiral, lalo na sa may bahagi ng El Nido at Dumaran. Yun. At nabanggit na natin ang ilang bahagi ng Visayas sa may kanluran na magkakaroon nga po ng mga pag-ulan, especially nga po sa may bandang Negros, Occidental at Oriental. So nabanggit na rin natin yan kanina. Pero sa rest ng Southern Luzon, mula Marinduque hanggang Romblon at Masbate, ay dito sa parte ng Masbate, mas magiging maulap kayo dyan. Asahan ang unting-unting mga ilang light to moderate showers ang parte ng Masbate at dito sa bahagi nga po ng Burias Island. Kasama na ang bandang Monreal, San Fernando at Batuan. At mula sa bahagi naman ng Mindanao, sa west portion sa Zamboanga Peninsula, magiging maulap din, lalo na bahagi ng Zamboanga del Norte hanggang Sibugay at sa isla ng Basilan at Tulusulu, magiging partly cloudy to mostly cloudy kayo dyan. Isolated rain showers lang din ang iiral, may ilang localized thunderstorms. Pero panandalian lamang, mangunguna pa rin ang humid at maalisangang panahon, kabilang na ang northern part ng Mindanao. Despite na partly cloudy kayo dyan, magiging humid at maaraw at maalinsangan ang inyong lagay ng panahon dyan. Mula sa bahagi ng sentro ng Mindanao, kasama na ang bahagi ng Maguindanao mula BARMM, pababa ng Sorsogon area, kasama na ang parte ng General Santos City at Davao Occidental. Asahan po ang magiging maaraw, katamtaman, at fairly weather tayo dyan, asahan ng maghapon na mainit ang inyong lagay ng panahon. Medyo may istelis po na umiiral dyan dahil medyo mas tutok na po ang mas mataas na temperatura sa bahagi nga po ng Davao Region o bandang katimugan ng Mindanao. Kaya halos walang masyadong kaulapan ang medyo umiiral, kabilang na ang bahagi ng Davao de Oro, kasama na ang Compostela Valley, Davao del Norte at ilang bahagi ng Agusan del Sur, at kasama na ang Bukidnon at Surigao del Sur area. Medyo may mga maulap ang iira sa bahagi ng Surigao del Norte, kasama na ang Dinagat Islands, yan, at mula sa bahagi nga po ng Surigao City, pababa ng Butuan at dito sa may bandang Tangdag, sakop pa rin ng Surigao del Norte. Pero sa pagitan ng Surigao del Sur, pababa ng Bislig at Hinatuan, asahan po na medyo particular dito mostly cloudy kayo dyan, isolated rain showers lamang din at localized thunderstorms ang aasahan sa hapon, sa gabi o madaling araw. Pero generally, ang buong katimugan ng Mindanao ay asahan ang mas maaraw at fairly weather na panahon. At diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector, and as of 1 o'clock PM na po ngayong hapon,
ay mapapansin na po natin, hindi natin isinasama itong si dating bagyong Marce. Dahil nandito na yan at under dissipation consequences na po siya. Ayan, under dissipation na po siya. Bagamat nasa tropical storm category pa rin itong si Torangi, pero malayo na yan sa presensya ng bansa. So far, itong si bagyong Ophel na nasa typhoon category na, category 1, as of 1 o'clock p.m. nasa central air pressure nito na 983 hectopascals, 1 minute average wind speed 145 km per hour at bugso umaabot ng 181 km per hour. 10-minute average ito si tropical storm category at 107 km per hour at bugso umabot ng 133 km per hour. Mikilos pa rin pa west-northwestward sa bilis na 23 km an hour. So, ang distansya na ngayon nito as of 1 o'clock p.m. nasa layong 504 km east-southeast ng Kasiguran Aurora. Kasiguran Aurora po ang pinaka-reference point ang kinuhanan ko. Kaya 504 km po ang layo niya. Pero sa magtatanong kung gaano kalayo na ngayon ito sa may bandang Catanduanes, sa mga kababayan natin dyan sa bahagi ng Bico Region, pagbabasin natin ang Pandan dyan sa may bandang Catanduanes, nasa layo itong 306 km. So less than 500 km na pala ang layo niya mula dyan sa isla ng Catanduanes. Kaya nakakaramdam na po kayo ng sungit ng panahon dyan. Ingat po sa mga kababayan natin. Maapektuhan ba kayo? Well, yung outer ring band ang medyo maapektuhan. At kung i-analyze natin kung ano ba ang quadrant na mas mataas ngayon, ang pinaka-quadrant. Ang mas mataas pa rin dito ay ang upper right ng bagyo. Yung upper right, yan ang mas delikado. Safe naman po ang kalupaan ng Bico Region dahil ito ang mas malakas at hindi naman nagpang-abot sa kalupaan. Kung mangalawa, ang bahagyang mataas, ang upper left corner, pero nasa karagatan naman ito. So, hindi pa rin nasasakop ang area ng anumang kalupaan ng bansa. Pero yung low left quadrant ng bagyo, ito yung despite na medyo mahina, naglalaro sa mga 85 to 110 km per hour, ang pinaka-maximum sustained wind malapit sa pinakagitna niya, pero yung outer ring band at least naglalaro sa 60 to 80 km per hour. So hindi naman masyado ganun katindi ang mararamdaman ng mga taga Bico Region so far. So medyo sinuswerte pa rin dahil yung upper quadrant, yung upper right quadrant ay mas malakas dito, nakatapat sa may bandang dagat Pasipiko. So at least medyo safe. Magiging mabugso pa rin ang mararamdaman ninyo pero wala kayong aasahan na mas matindi na medyo destructive ang aasahan. Magkaroon man kayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers pero hindi kagaya ng mga nagdaang bagyo na halos very destructive ang naranasan ng mga taga Bico Region. Lalo na nung dating si Christine na dumaan sa inyo dyan sa parte ng Bico Region. Pero itong si Ophel, medyo safe naman kayo ng konti. Hindi naman masyado destructive ang mararanasan ninyong sungit ng panahon sa kanya. Habang kumikilos ito west-northwestward. At mula rito, si bagyong Manny o yung magiging Pepito, dahil magagawa pa niyang makapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At nabanggit nga po natin yan mga Huwebes o bago mag-Biyernes ng madaling araw. And so far, nandito na yan sa may bandang southwest ng Guam. At kung susukatin natin ang layo mula sa pinakasentro ni Pepito, sukatin na rin natin. Humina siya ngayon na nasa tropical depression. Nabanggit na natin yan ng mga nakarang araw. Hihina yan dahil dito medyo drier po ang dadaanan niya at medyo mababa ang sea surface temperature. Around 28 to 27 degrees Celsius ang sea surface temperature dyan at medyo tuyo ang paligid dyan sa area na yan. So medyo hihina yung category o intensity nitong si Pepito. Susukatin natin siya mula sa may bandang Eastern Visayas. Kung pagbabasehan natin ang reference point, Eastern Visayas, nasa layong 1,819 km ito, silangan ng Eastern Visayas. Sa labas pa ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Under Tropical Depression category. Medyo humina siya dito. Ngayon, titingnan natin ngayong araw kung kakagat dito. Makakakagat siya sa may bandang 30 degrees Celsius. Ang boundary kasi ng 30 degrees Celsius, banda rito yan. Pag siya ay nakausad pa po, pakanluran ng bahagya at nakakapit siya sa 30 degrees Celsius na sea surface temperature dyan, ay magkakaroon siya ng possible re-intensification po hanggang sa ito makapasok nga po sa Huwebes ng gabi or
madaling araw ng 15 ng Biyernes. Kung hindi magbabago yung forecast track niya ha. So kapag ka nangyari yan, bigla itong magra-rapid intensification, magre-regenerate siya uli hanggang sa ito'y magiging isang mas malakas na bagyo. So tingnan natin kung makakakapit pa siya. Dito magkakaalaman mga folks kung makakakapit siya. Anyways, ang maximum sustain niya ngayon, 49 km per hour at bugsong umabot ng 62 km per hour. Center air pressure, 996 hectopascals. At kumikilos din ito pa west-southwestward. Ito yung sinasabi natin na magpapadaos-dos muna siya ng bahagya, pag ganyan, bago ito kakanluran. Tutungtong sa pinaka-boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So medyo dadaos-dos muna siya ng bahagya hanggang sa ito ay makapasok ng PAR. So west-southwestward ang kilos niya at mabilis-bilis ang kilos niya at 30 km an hour po. Malayo-layo pa siya. So malawak pa ang kanyang cone of uncertainty and probability. Pagbabase natin ang tropical cyclone forecast error. Ito mismo sa mula sa data feed system ng Japan Meteorological Agency. So malinaw nating na-analyze yung galaw itong si Pepe Pito. Ayan, medyo dadaos-dos siya mula ngayong araw and then makakapasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Ayan. Papapansin natin dito, mas mababa ang current forecast track ni Pepe Pito. So, anong araw siya expected na makakapasok? Ayan, mga alas 2 o mga bago maghating gabi ng November 14. Dito kasi 2 o'clock AM ito. Nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. So, ibig sabihin lamang nito, probably bago maghating gabi or after ng 12 o'clock. So, 12 o'clock AM na ng November 15 ng madaling araw ay makakapasok daw ito ng Philippine Area of Responsibility na may maximum sustained wind na 128 km per hour at bugsong umaabot ng 180 km per hour. Pasok yan sa typhoon category kung titingnan natin sa ating 10-minute average. So malinaw dito sa pinaka-ensemble forecast mula sa pinaka-forecast error natin. At least wala tayong sablay na dito kasalukuyan medyo mas mababa ang forecast track. So ito yung medyo mas lalapit ito ng Bicol region sa ngayon. Pero dahil malawak pa po yung cone o probability rin nito, maaari pa itong mas tumaas ng konti or mas tataas pa. Or maaaring mas bumaba. Gaya na lamang nung nitong kani-kaninang konti, medyo bumaba ang forecast track na po ni Pepe Pito. So malinaw po, mga Thursday po ng madaling araw, ng mga Biyernes na madaling araw, kung hindi man Thursday na bago maghating gabi ha, ito'y papasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero dito, bago siya papasok ng Philippine Area of Responsibility, malinaw, nasa typhoon category na daw ito. Yan. Yan. Mula sa severe tropical storm, mga may forecast na abot sa ng severe tropical storm, pero habang lumalapit ito sa pinaka-boundary ng PAR, aabot pa siya sa typhoon category. Ayan, alas 8 ito ng gabi. So, bago maghating gabi talaga ng Thursday, malinaw yan na ito ay makakapasok ng Philippine Area of Responsibility. Alanganin lang. So, bago maghating gabi, then, madaling araw ng Biyernes, makakapasok ito ng Philippine Area of Responsibility as typhoon category. Then, ito yung unting kikilos pa west-northwestward na. Patungo dito sa direction ng bandang northern Luzon na naman, northeastern Luzon. Dito, ang trajectory ni Pepito, makikita natin ay pabandang Isabela na naman o Kasiguran Aurora na naman kung saan dumaan si dating bagyong Marce. May portion naman ng forecast, ito ay magka-trajectory ito sa libad ng Palanan Isabela, which is yan yung tugma sa pinaka-forecast track ni Pag-asa na pinost natin sa Facebook page kanina. Diba? Yan, bandang Palanan Isabela. Pero alanganin sa Palanan or bandang Makunapon. So either way, bandang Isabela man yan. Kung tataas siya ng konti, kung babasehan natin dito, ayan, mga November 17 po yan. So, Sunday po ito. Lumalabas, Sunday. Makakalapit na ito sa may bahagi nga po or posibleng maglandfall na dito sa may bandang Palanan Isabela. So, malawak pa po ang cone o probability o uncertainty ni Pepe Pito. So, uncertain pa talaga. Tingnan natin pag nakapasok ito ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes ng gabi or Biyernes ng madaling araw. Yan, kung titingnan natin yung isa nating tropical cyclone na analysis at ensembles para mas malino nating ma-analyze kung makikita dito is
mas may forecast track na mas mababa ang trajectory ng bagyo. Dahil malawak pa talaga ang cone of probability o uncertainty nito. Ayan, hanggang dito yung lawak niya. Oh. Yan. So kung titingnan niyo kay Pag-asa, malamang naglandfall na ito sa may bahagi nga po ng Southeastern Luzon or bandang Bicol region. So antay na lamang natin o titingnan natin kay Pag-asa kung saan ang unang maglalandfall ito. Northern Samar ba or bandang Albay or Catanduanes. Pero sa ngayon, malinaw, base sa aking cyclone track mula kay Joint Typhoon Weather Centers, dito, category 4 typhoon na siya or super typhoon category na siya. Malamang typhoon category pa rin yan kay Pag-asa. Pero sa Joint Typhoon Weather Centers, nasa super typhoon category na to na nasa 213 km per hour at buksong 266 km per hour. Dito, medyo dadaplis lamang siya ng Catanduanes habang kumikilos pa west-northwestward. At inaasahan nga po by November 17 ng next week na po ito, ng alas 8 ng umaga, inaasang nasa baybay na po ito ng bandang Kasiguran Aurora. So mukhang halos gagaya sa pinaka-track ni Marce, itong si Pepito. At inaasahan mga bandang hapon na siguro ng Lunes, ng maghapon o gabi, inaasang lalandfall na naman ito sa bahagi nga po ng either ng Dinapigan na naman or ng Kasiguran Aurora. Again, hindi pa po absolute yan. Magbabago-bago pa po yan. Dahil again, napakalawak pa ng cone of probability o uncertainty nitong si Pepito. Wala rito yan. Hanggang dyan po ang pinakalawak ng kanyang cone of probability. So, ibig sabihin lamang yan, may pagkakataon pa talaga mas bababa yung trajectory niya at mas tataas. So, sa mga taga Bicol region, medyo ready po kayo dahil maaari pa itong maglandfall sa kalupaan ninyo. Kung hindi siya magkakatanduanes, posibleng magno-northern Samar siya or pating Albay. Maglalandfall yan. So, abang-abang na lamang sa pinaka-latest update natin mamayang hapon o gabi. Or maring mag-post tayo dahil update, mabilis pong nag-update yung forecast track, lalo na kay Pepito. Na mula sa mataas niyang trajectory, ngayon medyo mas bumababa na po yung pinaka-trajectory niya. Mas dumadaos-dos. So talagang hindi pa talaga absolute. Then makikita naman natin dito, may forecast track. Maglalandfall pa nga siya sa may bandang Eastern Samar. Oh. Ayun, oh, yung isa pang forecast track. At yung iba, Sorsogon naman. At yung isa naman, Catanduanes. So malamang kay Pag-asa, dito yan. Dito ang trajectory niyan. Yan. Either dyan, maglalandfall yan. Bandang Albay siguro. Or kung hindi man Northern Samar. So kung titingnan nyo yan sa pinaka-webpage si Pag-asa. So, hindi pa rin tayo magkakamali kahit nawala yung data feed ni Pag-asa. Mamomonitor at mamomonitor pa rin natin yan, mga folks. So, ito na po, lumabas na po yung data feed ni Pag-asa. At makikita nga po natin dito, kasalukuyan location ni Bagyong Pepito o Pre-Pepito. Nasa southwest pa siya ng Guam. At makikita natin, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility ng gabi, ng Huwebes. Ayun. So, bago mag 8 p.m., bandang gabi or bago mag 8 p.m. po ng Huwebes, makakapasok ito ng Philippine Area of Responsibility as typhoon category na. So, bago siya makapasok ng Thursday ng umaga, nasa severe tropical storm po ito. So, pareho na sila ng Joint Typhoon Weather Centers. Then, typhoon category, pagkapasok ng PAR, bago maggabi o bago mag alas 8 ng gabi, makakapasok ito ng Philippine Area of Responsibility. So, hindi na siya 15 ng madaling araw. And then, kung titingnan natin yung mean track, analysis natin, yung gitna, ayan, ito yung lumalabas na mean track natin. At again, kung papansinin po ninyo, ayon sa tropical cyclone track ni Pag-asa, ay by November 16 ng umaga, so Sabado po ito, ay aabot sa typhoon category pa rin kay Pag-asa. Pero super typhoon category na po, ayon yan sa data feed ng Joint Typhoon Weather Center na 230 km per hour at bugso umabot ng 266 km per hour po. So yun po, malinaw po yan ha. At makikita po natin, unang landfall nito, mga bandang gabi po ng Sabado, unang tatamaan daw ang Virac, Catanduanes ng November 16, 2024 ng gabi. So sa pool dito ang Virac Airport, ayan o. Kung masusunod po ang forecast track na ito ni Pag-asa, pero kung pagbabasa natin yung mean track, ay halos dadaplis ito ng Catanduanes. Yung pagitan ng dalawa ni Joint Typhoon Weather Centers at ni Pag-asa.
So, kasi mas mataas ang trajectory na pinapakita ng Joint Typhoon Weather Center, dito dadapis lang siya ng Catanduanes. Samantalang kay Pag-asa ay direktang tatamaan ang Dirac Catanduanes sa Sabado ng gabi. Yan, alas 8 ng gabi po ito. Then tatawinin nito ang buong Camarines Sur hanggang Camarines Norte as typhoon category. Pero super typhoon sa data feed ni Joint Typhoon Weather Center. Then tatawid dito ng Polillo Islands ng linggo ng umaga. So maghapon tatawidin nito ang Polillo Islands at hanggang sa papasok ito ng Infanta Quezon sa hapon o bago maggabi. Then inaasang tatawidin nito ang halos buong halos Central Luzon na po ito. Mula din sa may bandang Gapan Nueva Ecija hanggang din sa may bandang Tarlac. So kung mapapansin niyo po ay halos magse-Central Luzon daw siya hanggang maghapon ng linggo. Yan o. So malinaw po yan. Yan po ay pinaka-forecast track po yan ni Pag-asa. Pero sa forecast track ng Joint Typhoon Weather Centers, dito siya babalandra sa may bandang Kasiguran Aurora. So napakalawak pa po ng cone of probability or uncertainty ng dalawang ito. Kung pagbabasehan natin yung mean average, dito yan sa pagitan. So mag-aurora naman siya. Kung masusunod po yung mean track analysis natin. So hindi pa po absolute yan mga folks dahil hindi pa nagtatali ang dalawang ito. Pero yung bago pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes po ng hapon o gabi ay inaasahan halos magtatali sila ni Pag-asa na makakapasok po ng Philippine Area of Responsibility. So sa mga taga Bicol region po, mula mga Huwebes po yan o Biyernes, medyo i-ready na po natin ang mga sarili natin dahil uncertain pa po na posible pa po itong maglandfall sa may bandang Dirac Catanduanes kung hindi man ito mag-northern summer. Ayon yan sa huling data feed ng forecast track ni Pag-asa. Sana masunod na lamang itong forecast track ng Joint Typhoon Weather Center. Para sa dagat lamang ito dadaan. Kaya lang, tutumbukin naman ito ang bandang Kasiguran Aurora. Pagdating nga po ng linggo ng alas 8 ng umaga o hapon. So malinaw yan mga folks ang magiging analysis natin. Kitang-kita naman po at iniisa-isa natin para mas malinaw po nating nakikita. Samantalang si Ophel naman ay upon landfall nito, makikita natin, ayon sa data feed ni Pag-asa, halos mataas na rin ang trajectory niya. Ayan, oh. So magla-landfall na talaga siya halos sa Santa Ana, Cagayan na po. Ang araw nito is mga hapon na ng Huwebes o gabi o bago maghating gabi. Yan. So, siguro maghapon, tatawiran na nito ang Santa Ana, Cagayan. At then, pagsapit na po ng gabi, bandang alas 8, tatawirin nito ang Camiguin Islands. Yan. Hanggang Calayan Islands, sa Babuyan Island pa rin. Yan. Hanggang sa ito'y magtatabas dito sa bandang hilaga ng Babuyan Islands. Typhoon category ito sa kategory ni Pag-asa sa gabi, hapon o gabi. Super typhoon naman sa kategory ni Joint Typhoon Weather Center. Pagdating niya dito sa may bandang Babuyan Island. Pero dito, pareho silang typhoon category ni Joint Typhoon Weather Center habang nandito ito sa may baybayin sa silangan ng Isabela, of course. So yun po ang pinaka-huling latest natin na analysis para kay Bagyong Ophel at Pepito. At mula naman sa mga computer models at mga forecast, mga iba-ibang mga computer agencies mula sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, mula sa pinaka-global spectral model natin, makikita natin dito, ayon sa data feed ng GMA, ay magiging kapareho halos kay Pag-asa ang pag-traverse nitong si Pepito. Ayun, oh. Dito, tatama pa nga siya ng Northern Samar, oh, dyan sa may bandang Lawang, oh, or bandang, dito sa may bandang Borongan, Eastern Samar, maglalandfall itong si Pepito. Yan, oh. November 16 po yan. Mga Sabado po yan ng hapon o gabi. Yan. According dito yan. Dito Samar ang tumbok niya. Pero kay Pag-asa ang tumbok niya Dirac Catanduanes. So malayo-layo pa po yung pagkakatugma nila. Kasi nga po, again, malawak pa po yung cone of probability ni Pepito. Then tatabers ito ng bandang Camarines Sur. Ayan, oh. Ito malino, Camarines Sur tatawid dito. Dito naman, magmimindoro naman siya bago lumabas ng West Philippine Sea. Mas mababa yung trajectory dito na ipinapakita kay Pepito.
hindi kagaya ni Pag-asa, dito sa bahagi nga po ng Central Luzon naman, tatawid at i-exit ng West Philippine Sea. Pagsapit na po yan ng linggo, ng bandang hapon o gabi. Yan, according dito po. So, hindi pa nagtatali ang mga forecast mula kay Joint Typhoon Weather Center, Japan Meteorological Agency at Pag-asa. Malayo-layo pa yung kanilang mga forecast. So, hindi pa po talaga absolute. Abang-abang pa rin mga folks sa ating mga post regarding dyan. Mula sa mean sea level pressure naman at kung si Open, pagsapit nga po ng Huwebes ng umaga, nandito na sa bibabayin ng Isabela, and pagsapit nga po ng hapon o gabi, ay tutumbukin ito ang bahagi nga po ng Santa Ana, Cagayan or ng Gonzaga o malapit. Maglalandfall yan. Kay Pag-asa at Joint Typhoon Weather Centers, halos nagtatali na yung forecast nila kay Open na dito nga po sa may bandang Santa Ana, Cagayan, maglalandfall ito. Then, tatawidin nito ang Babuin Islands, pagsapit nga po ng Huwebes ng gabi. Yan. And then, at mula sa mga computer models ng iba't ibang weather agencies, mula kay GFS, pakikita nga po, mula kay Open, dito medyo lihis po ang tumbok nitong si Pepito. Kung popost po natin yan, si Ophel, dito talaga yan, bandang Santa Ana, Cagayan ang tumbok ni Ophel. Pero pagdating kay Pepito, o mataas ang trajectory niya, hindi siya tatama dito sa may bandang Bicol Region or Eastern Visayas. Dito nga halos walang tatamaan ako dito kay GPS. Kay SMWF naman, kung pagbabasahin natin, ito si Ophel, tatama din siya ng bandang Gonzaga o Santa Ana, Cagayan. Ito malinaw yung forecast. Huwebes din ito ng bandang hapon o gabi. And then si Pepito naman by November 15, Biyernes o madaling araw na o umaga ng Linggo o madaling araw ng Biyernes. Yan. Dito halos tamaan nito ang bahagi nga po ng Catanduanes. Ayun. O, Catanduanes ang tumbok niya ayon kay GFS. So, malawak pa talaga yung cone of probability. Dahil kay Pag-asa ay bandang Camarines Sur ito tatama sa may bandang Bicol Region. Dito naman kay ECMWF at Joint Typhoon Weather Centers, ang tumbok nito bandang Catanduanes nga po ang tumbok niya. Yan o. So, dito po, malinaw. Malawak pa talaga yung cone of probability. So, abang-abang pa talaga mga folks. Hindi pa talaga nagtatali. Kay NAVGEM naman, ito, mula kay Ophel, dito naman bandang Isabela, Palanan Isabela naman sa tutumbok ng Huwebes ng hapon o bago magabi. Yan, dito tumbok niya, Kasiguran Aurora, ang tumbok niya. Kay Pepito naman, dito dagat lang ang dadaanan niya, wala siyang tatamaang kalupaan sa may bahagi ng Bicol Region. Tapos magre-recurve siya, hindi siya tatama sa anumang bahagi ng Northern Luzon. Itong si Pepito. Ayon yan kay NAVGEM. So, malawak pa talaga yung cone of uncertainty. Pinakita ko na rin sa inyo kanina yung lawak ng cone of probability niya. So, yun po ang pinaka-latest analysis natin. Mag-update tayo, lalo na kay Pepito na napaka-erratic pa ng kanyang forecast tracks. Ngayon, sasagutin natin yung mga karamihan ng katanungan. Bakit wala pa rin daw tayong amihan? Magkakalahating buwan na ng November. Kung natatandaan ninyo, bago mag-November, pinaliwanag ko na nga po na magkakaroon ng delay sa pagdaloy ng northeasterlies as long na mayroong tropical cyclone development. At nangyari nga po, mayroon tayong sunod-sunod na bagyo na nabuo at dumadaan nga po dito sa atin sa bansa. Ang tendency nga po, yung northeasterly surface wind flow na imbis na mula sa pinaka-Siberian zone, dadaan dapat yan ng bandang North and South Korea. Then, tatabas ito dito sa may bandang Taiwan. Ganyan dapat ang daloy ng ating hamihan dapat. Aabutin sana ang Pilipinas. Dapat, medyo umaabot na sa Metro Manila ang daloy ng northeasterly surface wind flow o yung hanging-amihan. Kaya lang, medyo lumakas po yung southwesterlies wind flow natin dito sa timog kanluran ng bansa. So medyo lumakas po yung hatak sa ating southwesterly wind dito dahil sa sunod-sunod na bagyo. Bahagyan lumakas po yung southwesterly wind. So yung daloy po supposed to be ng northeasterly surface wind flow dito dadaan yan pababa dito sa Pilipinas. Ang nangyari po is ganito. Ayan dito.
bumaba siya dito. Masyadong bitin o maaga ang pagbaba niya, timog kanluran. So mapapansin ninyo, yung malamig na temperatura, dito lamang yun sa may bandang mainland China. Kitang-kita naman po sa satellite imagery. Ito ay water vapor surface ng CMMS. Dito, madaling ma-determine yung malamig na hangin mula sa northern hemisphere. At kitang-kita po yung medyo bluish nito, ito yung malamig na hangin, yung northeasterly surface wind flow. Makikita po, hindi siya umaabante rito. Dahil yung southwesterly surface wind flow sa kanya ay natutulak at mas lumakas po. Bunsod na rin ang pagde-develop ng low pressure systems. So yung ridge of high pressure area, nandirito lamang yan. Yan. Yung ridge of high pressure area. Kaya mapapansin ninyo, puro pa northwest o west-northwestward ang galaw ng mga bagyo. Dahil yung hangin dito sa bandang equator, medyo lumakas po. Yung southwesterly trade wind, lumakas siya. So, mapapansin niyo po, hindi masyado bumababa yung northeasterly. Kaya may nabalitaan tayo, ang Saudi Arabia ay nagyelo. Kasi yung daloy ng hangin, ng hampering, dito po nag-concentrate. Isa sa bandang itaas na itong bandang pagitan ng Siberian, China, Saudi Arabia. Pwede dyan. Diyan nag-concentrate. Hindi masyado nakausad dito sa may bandang Pasipiko. Hindi masyado nakausad. Kaya mapapansin niyo po dito, yung ridge ng mga high pressure area na magitan lamang siya ng bandang China. Yan. Ito yung ridge of high pressure area. High pressure yan. At dito yung mga low pressure systems. Mapapansin niyo yung kaibahan at mas malawak po yung medyo malakas na daloy dito ng southwesterly inflow. Kaya mapapansin niyo po, hindi masyado bumababa yung amihan natin. So, tingnan natin kapag nawala mga bagyong yan, hihina po yung southwesterlies na mahahatak ng bagyo, and tendency tuloy, bababa na po yung malamig na hangin dito mula sa may bandang mainland China. So, yun po yung pinakapaliwanag natin dyan. Antayin talaga natin muna mawala ang mga bagyong ito para humina po yung southwesterlies na daloy ng hangin at makakausad na po yung malamig na hangin mula sa itaas. Yung iba kasi dumadaloy dito nag-eastern flow. Hindi siya nagsa-southwest flow. Yan. Mapapansin niyo yung galaw ng ulap at yung malamig na hangin. Hindi siya basta nakakababa. Kasi nagtatag upward po yung mainit at malamig na hangin sa northern hemisphere. Kasabay pa ng mga nade-develop na tropical cyclone. Kitang-kita naman po, ito si dating Bagyong Marce, Ophel at si Pepito. At sa Ulatin Dol, so far, wala pa rin tinadetect na medyo malakas-lakas sa mga paginig. Anyway, medyo in-update ko na yung aking unang earthquake monitoring sa local latest earthquakes natin. So, unti-unti talaga natin nililipat yan ng ibang mapa. At mula sa pinaka-data feed mula kay PBOX, mula kaninang madaling araw, wala pa naman na itala tayo na magnitude 4.0 pataas. Medyo kukunti rin ang mga minor earthquakes natin. So, mapapansin niyo sa mapa ko, wala na yung watermark kasi hindi na po Google Maps sa ating ginagamit. At dito, mas madali yung programming sa kanya, mas simplify. Kaya madali nating naaayos. Yung iba, aayusin natin yan. Kabilang na lamang itong real-time world seismic natin. Naka-Google Maps pa siya . So, ililipat din natin yan unti-unti. So, konting pasensya lang muna habang unti-unting nililipat ko sa bagong mapa yung ating mga scripting. Lumilipat na ako mula sa pinaka-Google Maps. Anyway, sa historical earthquakes natin, yan, for the month of November 2024, kung nakakailan na po tayong total earthquakes. Ito, hindi pa ito nalilipat. So, medyo pasensya muna, naka-Google Maps pa. Total earthquakes, 418 na po ang ating total earthquakes. 402 dito is magnitude 2.0 pataas. 16 sa magnitude 4.0 pataas. At kasalukuyang wala naman tayong naitalang magnitude 5.0 pataas. So, medyo konti pa rin ang naitalang total earthquakes natin for the month of November 2024. At so far, wala naman tayong naitalang medyo mas malalakas pa ng mga pagyanig. And hopefully, ganyan na lamang. Maintain na lamang natin na mababa. Para at least, hindi pa tayo nakaka-move on sa mga bagyo, dadagdagan pa ng mga destructive earthquake. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Miyerkules, November 13, 2024.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, November 13, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang items sa ating website at www.nimoweather.com para sa pamang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong hapon sa ating report. Since yung long-term na forecast natin kagabi ay abot naman yan kaninang tanghali at ngayong hapon. At visit naman sa ating webpage para sa gusto malaman pinaka-dynamic at real-time events mula sa ating aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at mag-iingat po kayo dyan lalo na sa Southeastern Luzon at Bicol Region. Paghandaan na po ang paparating na bagyong si Opel at magandang hapon po sa ating lahat.